Kumusta mga Lods? Welcome back sa ating channel. Sa videong ito, ang ating destinasyon ay sa Calatagan, Batangas, na kung saan pupuntahan natin ang sikat na lighthouse na ito. Tapos, makikiisa din tayo sa gaganaping company outing namin na malapit lang sa ating pinagcampingan. Sa dulo din ng bidyong ito, magka-camping naman tayo sa Nasugbu, Batangas at magre-refresh sa ilog na kung saan dito nagwa-wash up ang mga hikers ng Mount Talamitam at Mount Apayang. Kaya wag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin ang ating camper tuk-tuk adventure. Tara! Sulyap sa abot tanaw, liwanag ang kasama, dala ang pangarap at pusong may laya. Iwanan ang gulo, doon tayo sa payapa, sa mga tagong paraiso, doon magpapakita. Ako si Rafi Rodriguez, handang-handa na. Sa bawat hakbang may bagong kabanata. Tara at sumama sa aking adventure, sundan ang pintig ng kalikasang pure. Kung nasaan ang saya at positive energy, doon ang ating punta, walang pag-aatubili. Lilibutin ang mundo, sisimulan sa ating ganda ng Pilipinas, ating palagana. Ako si Rafi Rodriguez, ang inyong kasama sa masayang adventure. Tara, simulan na! World class na tahanan, Pilipino tayo. Kumusta mga Lods? Sa pagpapatuloy ng ating camper tuk-tuk adventure, pabalik na tayong muli sa Calatagan matapos kong maihatid sa sakayan ng van sa Balayan, Batangas ang aking mga pinsan. Tayo ay mag-isang babalik doon upang ipagpatuloy ang ating adventure at babalikan na nga natin ang El Escape Santiago dahil 8 AM ito nagbubukas. Rough road ang kalsada papunta rito at malayo-layo din mula sa highway ang daanan. Pagpasok mo sa loob ay mayroong nagbabantay dito, kaya kailangan mo magbayad ng entrance fee. 50 pesos lang naman mga Lods. Taga Makati pa ako. 50. Ano po mga pwedeng gawin dito sa 50 pesos? Sa loob? Po kayo sa loob. Okay. Hindi na lang po tayo nakakakit po sa tower. Sa taas. Yes po. So it's more on picture taking purposes po dito. Ano pong ano nito? Ano po ba't may ganito po dito? Ito po sir ay lighthouse, heritage site po. This is one of the oldest working lighthouse po sa Philippines. So working pa talaga siya. Yes sir. Oldest working lighthouse sa Philippines. 135 years old na po siya. Oh, nice. So, original structure pa po siya. From Dito po kayo tayo, mainit dyan. So ito, 100 ano ulit? 35 years. 135 years. So ito yung pinaka-oldest kasi na oldest working lighthouse. One of the old. Okay. So marami pang mga working talaga na lighthouse. Okay, so 50 pesos. Makikita natin yung loob nito. And ano po, may limit po ba yung oras sa pagstay dito? Po, sir, until 5 PM po tayo today. So you can stay. So maghapon na siya yung 50 pesos. Okay. Sige. Let's pwede rin po kayo mag-picnic. Bawal lang po ang food sa loob, bottle drinks. Okay. Pasok po kayo sa loob.
iwasan lang po natin kutkutin yung mga bricks, Mm-mm. sumandal sa sahig, o sa pader, at kutkutin po yung mga paints po natin. Ito po, real na helicopter talaga Yes yan. po. Old rescue chopper po siya ng Coast Guard. Oh, nice. So, hindi na talaga siya gumagana. Yes po. Talagang display na lang. Okay, so magbabayad tayo 50 pesos. Ano pong pangalan nyo, ate? I'm Laika po. Naika, yan. Siya sa ibang tayo dito sa ano. LA Escape. Tama ba? Kate Santiago. LA Escape sa Tiago. So, 50 pesos lang naman. Okay lang yan. Sila naman nagme-maintain ito eh. Vlogger po kayo, sir? Opo. Okay. Ano pong channel niyo? 3 eh. Ayun o. Philippine Travel TV, Tikiman Food Channel, at pangalan ko, Rafi Rodriguez. Purbarya. Okay na. 30. Kinapos pa nga ni. Talaga mapapapa. No choice tayo, hindi mapabarya ng 100. Sayang, wala akong baong pagkain. Pwede pala dito mag-picnic. Yes, pwede mag-picnic. Yes po. Bukod pa po ito sa environmental fee. Yes, sir. Bali yung environmental fee po natin, 30 pesos, one-time payment po siya. For 3 days niyo po siya magagamit. Okay. Kasi galing na ako kahapon dun sa ano eh. So, siningil akong 30 kahapon. Thank you po. Yung environmental fee po, yung ecological fee, kung pag bumisita po kayo sa boardwalk, yun po yung hahanapin sa inyo. Bali, pakita niyo po. Okay. Kasi nung nasa resort namin, siningil kami. Pero Pero may ticket naman. Di, wala. Ayun na. basta for one time naman po yun. Yun lang po, ipapakita niyo po yung ticket niya sa ecological. Sige. Thank you. Okay, sir. Pwede po So, maghapon kayo dito. Maghapon ka dyan. 5. Sige. Di ka naman nalulungkot dyan. Sanay ka na. So, ito. Ang ganda oh. Try natin. Silipin natin to sa ano. Sa aerial. Ganda. So, ito yung ating sakyan. Picture natin with this lighthouse. Grabe, ganda. Tapos ito yung PCG SAR helicopter. Light utility helicopter developed by Bolco of Stuttgart, Germany. Wow. So from Germany pa pala to. Coast Guard Aviation Force Rotary Wing Division Official and Personnel Coast Guard District Southern Tagalog. Okay. Ayan o, totoong helicopter yan o. Tapos ito yung sa ating sasakyan. Mapalad tayo dahil sa pagpunta natin dito ay walang masyadong tao, kaya nasolo talaga natin ang lugar na ito. Maaliwalas at malinis sa lugar. Tama lang talaga na mayroong nagbabantay dito para magkaroon ng kaayusan at mapanatili ang ganda ng lugar na ito. Maari ka makapagpahinga dito dahil sa tahimik at presko ang hangin. Matatanaw mo rin ang napaagandang dagat ng Kalatagan. Galing, solon-solo natin yung area. Very good. So punta muna tayo sa CR. Silipin natin yung may CR dito. So 1890, you know, Department of Transportation. So ito yung CR nila. Tapos yan o, working din, may bidet dito. Tapos may mga ilaw. Check natin. May mga salamin. Oh, ito yung tubig oh. Diba? Tubig. Makapagilamos. Grabe init. Buti na lang may tubig, makapagilamos tayo. Kasi yung lighthouse oh. One of the oldest working lighthouse sa Philippines. This one, helicopter. Sayang hindi naabutan ng mga pinsan ko yung location na to. Pwede pala kami mag-picnic dito dapat oh. Kasi yung sakyan natin.
Mamaya natin to pasukin. So magpahinga muna tayo. Tapos, what's that? Anong lugar yun? Tingnan natin. Parang resort yata yan. Nice. Stick dito, ganda. So may naliligo din doon. Mas may mahabang parang tulay oh. Tingnan natin. Yeah, yun oh. Yung mga naliligo doon oh. So dalawa lang sila. Tatlo. Layo, di ba? So dito muna tayo magpahinga. So ayan, nagpapalipad tayo ng drone. Shout out. Ano pa pangalan mo, sir? Warren Hinalan po. Ano? Warren Hinalan. Hinalan. So Sir Warren Hinalan. Taga saan kayo? Taga Cavite po. Cavite. Ayan. So shout out sa kanya. Nakita kami rito sa L-Escape. Yan oh. Lighthouse. So habang nagpapalipad tayo ng drone. Sige, picture mo na lang. Ubus na yung sticker ko eh. So ito yung drone natin. Magkapalipad tayo. Sa pag-upo ko sa ilalim ng malilim na puno, dahan-dahang humuhupa ang ingay ng mundo habang ninanamnam ang banayad na simoy ng hangin. Ang bawat bigat sa isipan, ang marahang pagsayaw ng mga dahon at ang banayad na hampas ng alon sa pangpang ay tila isang natural na uyayi na nagpapatulog sa mga alalahanin. Sa bawat sulok ng kapaligiran, mula sa luntiang kabundukan hanggang sa malawak na langit, may nakatagong bulong ng kapayapaan na nagpapaalala na ang buhay sa kabila ng lahat ng gulo ay nananatiling maganda at may sariling ritmo habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkulay ginto ng langit sa paglubog ng araw. Unti-unting nagkakaroon ng puwang ang katahimikan sa loob ng puso. Ang bawat detalye ng kalikasan, tulad ng huni ng mga ibon at ang amoy ng basang lupa, ay tila nagsisilbing gamot sa napagod na kaluluwa na nag-aanyaya sa ating huminto at huminga. Sa sandaling ito ng purong pagpapakumbaba sa harap ng dakilang likha, nawawalan ng lakas ang mga bagabag ng bukas at ang tanging naiwan ay ang malalim, malinaw at payapang kaisipan. Ayan ang aking nasa isipan at nararamdaman sa mga oras na ito. Alright, so for today's video, ang gagawin natin ay magkakaiba tayong gagawin. Teka, may magmimix tayo para doon sa mga kasama natin. Nandito yung mga imimix ko. Chere. So dito ko siya ilalagay para talagang mamekos-mekos ng gusto.
Mekos-mekos na yan. Gatorade. Okay, so kulay ano na siya, oh. Isa pa. Gatorade. Dalawang Gatorade. Ano pa? Ano pa? Of course, meron pa. Bigyan natin ito. Yan, oh. So, that maingat tayo para hindi matapon. Slowly. Ito na yung last. Ito na nga yung last. Shuru. Alright. So that's all our ingredients. Takpan. At haluin. Okay, ito yung yellow. Isa lang natin yan. Stock pa na natin. Pag okay na, isasali natin dito sa mga bote. Okay na ba yung timplada? Ano siya? Tikman ko muna. Parola, Cape Santiago. Kilala bilang Faro de Cabo, Santiago. Unang sinayasat at ipinaukhala ni Margin Percy Peirce, 1887. Itinayo ng Aldecoa Isia na yari sa ladrillo batay sa disenyo ni Guillermo Brockman noong 1890. Nagsilbing gabay ng mga naglalayag sa daungan ng Maynila. So, pasukin na natin to. And ito, this one and this one. Wala na siyang mga bobong. And the design is very old talaga. Ayan, pasukin natin. Medyo, it's so creepy. O, di ba? Nice. So, mag-isa lang tayo rito. Grabe. Nakakakilabot. Diba? Walang katao-tao rito. Ako lang. Mata yung balahibo ko.
So, isa-isay natin to. So, dito dati, napakaraming tao siguro dito. Daming kwarto eh. Tapos ito. So, ito may mga picture din, no? Philippine Coast Guard. Oh, ito, tama, Philippine Coast Guard. Cape Santiago Lighthouse Inn. Inaugurated during the incumbency of Commodore Carlos L. Agustin, AFP. Commandant Philippine Coast Guard, Captain Julito M. Casillan II, PNGSC. Commander 5th Coast Guard District on 15 December 1990 on the occasion of its 100-year anniversary. Wow. Ito pa oh. Nice, grabe. Ganda. Kumaya tayo dyan. Ito muna. Oh, what is this? Ito ba is ilaw? I think ito yung ilaw dati. Ano? Or bago to. I don't know. I don't know what's this. But isa lang masabi ko dyan, ilaw yan. Pero hindi ko alam kung lumang version yan o ano. Kasi ito naman, yung pintuan paakyat doon sa lighthouse. Kaya lang hindi na siya pwedeng akyatan. Ano, nakakandado na siya. So, ito yung hallway. Ano? Wow. Ganda oh. So, ito yung ating sakyan eh, no? Kita nyo ba yan? Zoom natin. Ayan. So tayo nakapark. So ayoko na pumunta doon. Kasi ang init. Kita nyo naman yan. Zoom na lang natin. Ito yung ano, flagpole. Diba? Layo niyan. So punta na tayo sa ating sasakyan. At mainit na ang panahon dito. Alright, so mga lods, alis na tayo dito at pupunta na tayo doon sa resort na ating pupuntahan dito sa Calatagan, Batangas. So let's go na. Kalat ng ano ko, kalat pero okay lang yan. Alright, so mga lods, alis na tayo dito at ito na at mainit ang panahon. Napakainit, grabe. Pawis na ako. Mga lods, ang init dito. Kaya sa gabi talaga umaalis eh. Hindi umaalis sa umaga. Kasi alam ko yung init nito. Kaya sabihin mong may... Kaya sabihin mong may electric fan eh. Solid ang init nito. Go na. You know, yung daanan natin, oh. Sarap pagpahinga rito. Babalik ako rito para lang kumain. Para magpahinga. Nasaan na si ate? Wala na. Thank you. Thank you. So nag-exercise si ate, naka-planking, nakita ako. Medyo delikado rin pababa, oh. Kaya kailangan slowly lang talaga. Grabe. Wait lang.
Matapos naman nating malibot ang kabuuan ng lighthouse, pupunta na tayo kung saan doon tayo mag-i-stay mamayang gabi dahil tamang-tama ang ating pagparito dahil sa lugar na ito gaganapin ang aming company outing. Mga 200 meters lang halos ang layo nito mula sa Kuya Indo campsite na kung saan doon tayo na natili kahapon at ang ating destinasyon ay ang Playa Lolita. Ito, nakita ko na yung karatula ng Playa Lolita. Okay, so Playa Lolita. Dito na tayo. Once again, galing na tayo rito kahapon. Actually, kanina umaga, nag-out ako kanina umaga doon sa katabi lang sa sa Kuya Idong. Hugot Extension. Ito extension. Galing na tayo dyan. Sinilip natin. Tapos, sa dulo nito is yung pinag-stayan natin kasama yung mga pinsan ko. Sayang kung marami kami dito, saya-saya rin sa pero masaya din naman, kaunti lang. Relax lang ako sa gastos. So yung mga pinsan ko wala nang ginastos doon. Libre ko na sa kanila yon. So it's my treat mga lodi. And eto na nga yung Playa Lolita. Saan kaya ako pwede mag-parking dito? Okay. Saan ako pwede mag-parking? Playa Lolita Beach Resort Hotel and Restaurant. So ito na yung parking. Dito tayo magpa-park sa tabi nitong color green. Okay? Playa Lolita. Kay Ma'am Lita pala to eh. Shout out kay Ma'am Lita. Yan. Check ko nga. So meron daw kami kasama rito. Baka meron na nga rito sa loob. Hi. May naka BGS? Wala pa po. Ito naka Triton. Ito naka Triton, hindi ba ba no? Kano kaya yan? Kasama ba namin yan? Sige lang, nandiyan pa sila sa likod. Maglilipot muna ako. Ay. So may welcome drinks din pala sila. Kasi to, pa low tide na oh. Ay, Sir Kokoy pala to eh. Ay, ito na pala kayo. Oh. Sir? Ay, ito na pala eh. Hindi, ando may sakin akong dala. Solo ko eh. Solo ka rin? Solo. Oo, ito pala yun. Sabi may naka-Triton daw. Sabi, baka kilala yun. Eh, kayo nga. Sakto eh, sila Sir Kokoy oh. Relax na sila rito. Sila nasa likod na. So yun. Naitaho natin ang alak agad. Meron ba? Kala ko meron eh. Makikijoin sana ako eh. Kapi pala. Copy pa lang. Ito pala sila, Sir Kokoy pala to. So yun. Malapit na siya ito sila rin. Malapit na. Nag-chat sila sa ARC na kaya pumunta na ako eh. Kalatagan na yan. Kalatagan. Kanina pa kami dito na pala. Ano oras po kayo dito? Pasado alas na siya. Oh, okay. Kumain kami dito sa baka. So, 1:10. Hindi po. May pagkain ba silang ano? Hindi. Doon kami kumain sa sa bayan. Yung sa dating jowa yata. Sa palengke, sa palengke? Ano ba yun? Sa palengke. Ang ganda ang mura ng mga isda doon, pati Oo. seafoods. Sila ng ano yun eh. Mindoro. Yung puset 150, ang dami, grabe. 150. Dala mo pa yung cooler. Dala ni Karas. Yung kanya yung hinag. Ay sa'yo? Wala akong cooler. Kaya ako bumili ako ng styrofoam eh. Bili sa style. Mura lang styro. Doon, yung pinuro ko sa'yo. Pupunta yung Ang mura ng mga isda, grabe. So ayan nga, mayroon pa tayong welcome drinks oh. Cucumber. No, 'di ba? Relax lang sila. Kasi iba talaga pag may sasakyan eh. Easy lang. yung kotse ko, hindi ko kang Tagaytay Heights. Kay Sir yun. Yung ano, Triton. Oo. I-lower dyan. Pero ano dala mo? tri-wheel na camper. Yung ginagamit.
Alam mo yung bukyo? Oh. Ayun, ginawa ko ng bahay. So, camper, ano na siya, camper style. Muntinlupa? Hmm. Makati. Saan ka galing? Makati. Makati. Oh! Hmm. Malayo-layo rin. Na, yun. Hindi, galing na ako sa kabilang ano, kabilang resort sa Kuya Idong. Nakakapa ko doon kahapon pa. Nakaliba ko kahapon eh. Ito marami din doon. Sa Lago de Oro. Hmm. Doon sa mga papasok din doon. Marami rin din, di ba? So, ito na yung mga kasama natin. Sakay ng L300 eh, no? Oh. Grabe, mga ano, bakasyonista na. Ito na, oh. Naku po, si ma'am. Diyan na si Ma'am Genevieve. Diyan na. First batch. Ayan si Ma'am Jen, oh. Si Engineer. Kasama si Engineer Karas. Si Ma'am Sid. Hi! Hi, sir. Welcome sa Playa Lolita Resort. So ito na yung ating mga kasama. Oh, di ba? So per batch po 'yan, may 3 batch and si Ma'am Jen. Surprise! You came! Kaya na pa po sila diyan, Ma'am, 1 hour ago. Ito na. Si Engineer, oh. Nauna ka na pala din. Kanina pa kami. Kanina pa. Ako lang, solo. Yan, sinauna pa sila, no? Si Ricocoy. Dala mo yung... Ayan, nakapark. Ha? Ayan, si Ma'am Sid, oh. Kamusta kayo? Uy, kamusta kayo? Sila po yung first, ano? Party. Sila yung kauna-unahan. Ano na? Yung tawag dito live. Chinek muna namin kung Tingnan niyo po. Okay ba? May nakita ba kayo? So, ito na yung, ano, ito na yung second batch. Dumating na rin sila. Mga second batch. Ito na. Naka-video kasi ito eh. Mamaya. So, ito yung second batch natin, oh. So, pupunta na tayo dun sa ating room. Hindi ko alam kung anong room ko. Kinuha ko cellphone ko, nag-check ko lang. I don't know what is my room. Ah, to meron pa pala dito, oh. So sila doon sa kabila. Check-in na. Ako di ko alam kung saan akong room. Saan, di ba? Gawin mo? So ito na yung mga ano, pachicherya. Ah, parang may may pa-games, oh. May balde eh. O maliligo lang dito. Yun, oh. Magsama ba tayo? Ayun. Kayang na ano. Ando na naman mo sa kabila. Doon po tayo sa... So dito pala kami 211. Okay. Oh, nice. May painting dito, oh. Uy, sarado. Yon. Ilan tayo? Tayong dalawa, wala si... Wala si Hernan? Ayos, solo. Dito ka sa malaki. Tapos yun natin dito. Wow, may overlooking din kami pala dito. Kung maganda pala yung ano natin, puntahan natin. Pangit yung doon, buti dito lang tayo. Kaya maganda yung view. Picture muna. 1, 2, 3. Maganda makapag-island hopping na habang low tide. Wala kasi maliliguan dyan eh. Kasi minsan pag nag-island hopping, hindi makakaano tong Ayun nga lang, oo. lilahin nilang pag ganun. Naalala ko nung nag-island hopping din kami sa
Kalatagan dito rin. Oo, sa kabila. Ano oras na kami nakapag-ay na natin? Alas 10 na ata. Alas Kasi 8 daw yung ano eh. 8 to 9, 10, 11. Tama lang. Dahil nga hindi daw maka-under yung mga dahil So, kailangan sayang daw dun sa ano, yung LC sa ano. kailangan mapagyaya ako ng maraming ano. 4,000 na isang bangka eh. Marami. Para ano, 4,000. 7 packs. So, ito yung room. 7 packs times mo, ano mo, divide mo po 5 something eh. O, ito yung room. So, Ayun nga eh. So dapat tatlo kami rito. So yung isa nag-back out. So solo ko to. Tapos meron din sila ditong ano ba to? Libre o ano? May bayad. Mamaya pag kinain ko yan, may bayad dyan ha. So meron ding electric kettle. Tapos may tatlong ano, tubig. Tapos sa ref natin, ayan o. Baka may bayad to ah. Sanmig. Ito lang yung complimentary. For sure may bayad dyan. Oo nga, may presyo oh. Tapos ito may mga ano din. May tuwalya, may cabinet, tapos may kahadiero, and merong hanger. And also, ito dito sa tabi ng bed, merong drawer. Ba yan, ba't di ba buksan? Kung mabuksan ah. Yan mo na. Tapos may phone, dial 0, front desk or 100. Yan. And meron ding LED TV. Tapos eto na, pasukin na natin yung CR. Wait lang, paano ba to? Pull. Pull naman pala, hindi naman pala slide eh. Ano ba yan? Pull nga daw eh. So ito, buksan natin. Yan. Ang bango. Ang bango ng CR, grabe. Tapos ito. Ito. Oh, di ba? Isa pa. Oh. Ayan, oh. Tapos meron pang gumagana ba? Ayun, gumagana. Oh, sarap. Very good. So, working naman. Shower, hot and cold. Okay. Yeah. Okay. So, ito oh. Hot and cold. Tapos, meron din silang dental kit. Tapos, bidet. For sure, malakas ang bidet dito. Ay, po. Sablay mo. Epic fail. O, ayan o. Saan ba tumama yun? Ang lakas ha. Saan kaya tumama yun? Nakisame? Epic fail. So, ayan. So, may trash can din sa loob. So, ito lang yung aming kwarto ha. Wala na ibang ano. Tapos, may sabon din. Ito. Ano, may soap. Okay, good. Ano pa? So, that's all you need to know dito sa aming kwarto. Dito ko na tao? Dito ka na? Ayan, tatlo na pala tayo. Tama, dito Oh, tayo. tabi na tayo dito, oh. Ayan, so tatlo na kami dito nila Sir Toto. Good luck sa paghilik. Sino hindi humihilig? Good luck. So, ayan ha. Kompleto na tayo dito. Oo, makakapagkapi na. Tapos, charge muna natin yung drone. Sakto-sakto, pagpapalipad tayo ng drone dito. Oh. Dito, ganda. Habang nagkakape sa umaga, oh. Diba? Kakasir. Dito. Nandiyan nga, dito kami sa Rabi. Oo. Sa Rabi, saan ka? Yan, dito. Siguro dito na sa gitna. Ayan. Okay, charge ko muna yung drone natin. Tapos babain natin yung ibang mga kasama natin. Silipin natin yung mga kwarto din nila. Kung kumusta sila doon. Parang hindi gumaga. Hindi kasya yung aking ano, saksak. Ito ba? Buti yan, paano to? Ayaw hindi kasya. Dito. Ay, goodness. Ba't ganun? Sikip? Buti ka na. Dax tong aking ano, charger ah. Dito sa ano? Dito. Hindi kasya. Buti ka. Ganun. Kasi yan. May shutter lang yan. I-alug-alug mo. Ito, lagyan yun. Bakit yung kasya? May shutter kasi. Buti ka di kasya oh. Nga. Bakit yung tumakit eh?
Yun. Pataas, bababa. Okay. So, charge mo natin itong drone natin. Okay, so charging na yung drone natin. Baba muna tayo. Hanap tayo ng ating... naman daw. May event? May snack. Snack. So, ito na yung second floor. Sa second floor, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 kwarto. Tapos, may elevator. Yan o, elevator. Tapos dito makikita mo yung information. So, ito. Kita nyo naman yung tsura ng Tapos may cart din. Tapos ito, may mga upuan. Yan, dyan yung sa amin, ma'am. Yung bang mga chef ay saan napunta? Ay, hindi ko alam kay Sir Toto. Meron na dito si Toto? Yun lang, ang hirap pumasok pag wala kang card nga nandito. Sir, yung mga chips daw. Sir Toto? Ano chips? Ni Sir Toto. Kinuha na daw Ito ng... po. Yung mga tubig po. Hindi ba? Ayun o. Sana kaya iba natin makakasama? Ito pa pala, meron pang kwarto dito. Okay, so malaki din pala, hindi lang pala 7. Ilan po yung kwarto dito sa sa second floor? Ilan po lahat? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10. Ayan o. Nice. Hi. Hi, Jay! Staff only lang pala ito. Sigang-siga pa na si Jamie, oh. Siga maglakad, oh. So, ayan, bababa na siya. Ayun sa amin, kwarto namin. Hindi siya nakalock. So, kunin ko na yung aking pamalit na damit at makaligo. Ito naman yung kainan. Puntahan natin tong kwarto na to sa baba. Hindi, ibaba na kanina. Naglock na, hindi na natin makikita yung loob. Oo. Bale. I-surprise visit na lang natin sila mamaya. Ito. Sino naka-room dyan? Sa room yun. Ay, naku, sisilip Nasa sana slide. ako. Muna. Huwag lang. Kasi like slide. Sa taas. Sa taas. Pero wala. Matapos ko kayong mailibot sa resort ay kakain naman tayo. Dito, magre-relax tayo saglit dahil magkakaroon din ng maiksing team building activity. At sa pagsapit ng gabi, tamang socials naman tayo kasama ang ating mga katrabaho. Chicken macaroni. Tapos ito for sure matamis to. Bukas ang bintana, hangin ay sariwa, may ngiti sa labi, puso'y sumasayaw sa tuwa. Ako si Rafi Rodriguez, ang inyong gabay. Sama-sama tayo sa Alright, so low tide. Punta tayo dun. Kaya natin yun, no? So, at lakarin natin ito malayo. Hindi naman ganun kalalim dito, eh. Nandito tayo sa... dahil isda, oh. Ano sila, oh. Yan, oh. So, yun. Pupuntahan natin yung dulo na yun. Kasi ito yung Playa Lolita is Heart. Playa Lolita is Heart. Maraming video ako dun. Lakas. natatanging ganda ng ating sariling bansa. Lunti ang bundok, asul na dagat, nakakabighani Born to be
wild. Walang pagmamadali, damhin ang kapayapaan sa tuwina. Ihanda ang sarili sa bagong adventure natin. Kaya ay chinelas? Dami nila dun, oh. Paliparan natin ang drone yan. So, papalipad tayong drone. Ano? Saan natin gamit itong drone. Sa puso ay tatatak, makikipagsaya sa mga lokal, may tawanan at galak sa bawat dako, sa bawat yugto ng ating journey. Hindi tayo nag-isa, gabay natin ang kanyang mabuting minimithi. Tayo ay maglakbay ng may payapang kaisipan. Sa bawat kurbada ng daan, may bagong natututunan. Kahit saan man mapadpad ang ating mga gulong, may lakas ng loob, sa hamon ay sumusulong. Kasama ko kayo sa hirap man o sa ginhawa. Tulong-tulong, huwag mangamba, huwag matakot sa dilim. May liwanag na laging umaakay sa atin. Bakit mo naman natanggap na? Dahil bibigyan po ako ng green team. Wow! Wala pa pero nahati na. 1, 2, 3. One more. Oh, ano sabi nyo sa, ano, shark? Aray ko! Nice kill! Natin masasarap na pagkain, sabay nating titikman ang linam na magagandang tanawin. Sa puso ay itatatak, makikipagsaya sa mga lokal, may tawanan at galak sa bawat dako, sa bawat yugto ng ating journey. Hindi tayo nag-iisa, gabay natin ang kanyang mabuting minimithi. Oras natin, 11:09. At subukan ko matulog. Maaga pa masyado eh. So, mga kasama ko. Matulog? So, nakakabitin kasi puro beer yung ininom. Di tayo sanay na puro beer. Subukan natin matulog. Kasi kung ako yung mauna matulog sa mga to, good luck pag humilik ako. So, yan. So, see you tomorrow. Gising tayo maaga. Check natin yung sunrise dito. Matapos ang isang masayang gabi, ating napagtanto sa pagsikat ng araw ang ating mga ginawang adventures. Malayo na nga ang ating nararating kahit tayo lang ay nag-iisang naglalakbay. Habang dahang-dahang pinagmamasdan ang paggising ng mundo sa kalatagan ay may kakaibang kapayapaan na dumarating kasabay ang unang litaw ng araw. Ang tubig sa dagat ay parang salamin sa sobrang kalmado at patag. Walang nagmamadaling alon, walang ingay, kundi isang malawak at payapang kawalan na dahan-dahang kinukulayan ng ginto at rosas na liwanag. Sa sandaling ito, mapagtatanto mo na ang pagsikat ng araw ay hindi lang pala pagtatapos ng gabi. Ito ay isang banayad na paalala mula sa kalikasan na ang bawat umaga ay binibigyan tayo ng pagkakataong magsimula muli ng may ngiti at magaan na kalooban. Ang nakaka-relax na tanawing ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kaligayahan ay hindi laging matatagpuan sa mabilis at maingay na takbo ng buhay, kundi sa mga sandaling natuto tayong huminto at huminga tulad ng kalmadong dagat ng kalatagan na tahimik na sumasalamin sa ganda ng langit. Ang ating kaisipan ay nagiging malinaw at mapayapa rin kapag hinahayaan nating mapuno ang ating puso
ng pasasalamat sa mga simpleng regalo ng kalikasan. Ang pagmamasid sa ganitong kapaligiran ay isang paanyaya na bitawan ang mga bagabag ng kahapon, yakapin ang saya ng kasalukuyan at magtiwala na ang buhay gaya ng pagsikat ng araw ay palaging may dalang pag-asa. Oras natin is at 7 in the morning at tayo ay magbe-breakfast na. So ito yung ating grupo. So this is our breakfast for today. Meron tayong corned beef, may danggit, ensalada, itlog, and garlic rice. Ito yung mga naligo na hindi kumain, oh. Hindi pa makakain tuloy. Oh, picture. 1. Dito. Ready? 1, 2, 3. Oh, ready? 1, 2, 3. Matapos ang agahan at picture taking, napagpasyahan naman ng ilan sa aming mga kasama na mag-island hopping. Sobrang saya at excited ng lahat sa aming pag-alis. Na tila ba may magandang karanasan na hindi makakalimutan sa aming pupuntahan. Manghihinayang to mga ton dito sumama. Ganda-ganda. Ang ganda-ganda dun eh. Bye! Panoorin nyo na lang yung video. So panoorin nyo na lang yung video namin. Bye! Salamat sa maleta! Salamat Sir Kokoy! Salamat Sir Junti and Sir Karas! Salamat sa maleta! Engineer lang malakas! Subalit ilang kilometro pa lang ang tinatakbo ng aming sasakyan ay hindi inaasahang huminto ang aming bangka. Kasi pala bangka, apektado rin ng grid, no? Ayan yung yung rotating brownout. Rotating na. Dito ang ating. Na-stranded pa nga kami. Nabasa spark plug. Oh, sumama na lang kayo sa akin, magka-camping pa ako. Sunday ang uwi. At eto na nga, no, ang oras natin alas 9. Tayo po ay nasiraan ng loob. Na-stranded po kami. Nasisiraan na po kami ng bait. Wag mo! Dito, umubos kami ng mahigit sa 1 oras ng aming trip sa lugar na ito. Bagamat nakaranas kami ng hindi magandang kaganapan, ay nakahanap naman ng agarang solusyon ang aming bangkero at nakalipat kami sa ibang bangka. Amin pa ding ipinagpatuloy ang paglalayag kahit bitin kami sa oras ay hindi pwedeng hindi namin mapuntahan ang sikat na Little Boracay ng Kalatagan, ang tanyag ng mga floating cottages. Andito na kami ngayon sa may sandbar.
kasi. Ayaw naman. Mamaya, babalik ako rito mamaya. Hindi namin nakita yung Sam. Babalik ako mamaya rito, mga hapon. Hapon yata ka na sa swerte. Kaya iba pa rin may sasakyan talaga eh, kaya ayoko nagmamadali eh. Mababaw lang, ma'am. Bago lang kinalit. Baka makalimutan yung oras, ha? Hoy, 10 minutes lang tayo ha. Yari tayo. Papapayin mo muna naman sila mag-vlogs. Hi, guys! Ayun pala, talaga, totoo. Ayun, oh. Ayun, oh, pabili, oh. Bili kayo, nabibili yan. Ano yung tindahan? Oh, floating store yan. Clothing store. Clothing We're so happy. Sampung minuto lang ang aming nilagi sa lugar na ito dahil dapat pagdating ng alas 11 ng umaga ay makarating na kaming muli sa hotel na aming tinutuluyan. Alas 12 kasi ng tanghali ang aming check-out, gahol man sa oras ay ayos lang. Charge to experience na rin mga lods, hindi man namin nasilayan ang pinong buhangin tuwing low tide sa area na iyon ay ayos lang dahil ligtas naman kaming nakabalik pare-pareho. Okay, so ito na sila lahat, oh, naka-ready na oh. So habang sila nagpe-prepare na ako naman, nagsa-search na ako saan ako pupunta. So, yan o. At pagsapit ng alas 12 ay eto na, uwian na. At ako naman, tuloy pa din sa ating adventure. Walang tiyak na destinasyon. At ang aking nasa isipan sa mga oras na ito ay makahanap ng campsite along the way. Outing-outing lang. Makakagulat. Okay. Hindi, nasa Viber na lahat. Andiyan na sa Viber lahat ah. Andiyan na? Wala nga akong ipon eh. Thank you, ma'am. Dito, may beer ka pa ba sa taas? May beer ka pa sa taas? Blue kami. Playa Lolita. Team Blue, lapit. Kami, Team tama ah? Blue, lapit. Baby shark. Kaya mo tigo 100, di ba? Tigo 100? 50 na rin. Ah, 50 lang. Ayun na. Bigyan mo na ako ng 50. Ba't wala? Baby shark. Nabawi din yung 100 ko. Team Blue, thank you po. Nabawi yung 100 ko. Nakabawi. Nabawi. Para tayo nanalo. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po. Okay, so uwian na sila. Ako, maghahagila pa ako ng next na destination ko. So, ayan o. So, maghahanap na ako ng destination ko pupuntahan. Punta tayo doon sa kabilang side ng Kalatagan.
Grabe init. Tsaka I don't like the smell na rito. Baho na. Yung mga ano ko. Saan ang destination ito? Ano, sabay ka? Sabay ka? Bibili ka? Ha? Hindi pa. Hintay ko muna kayo makaalis. No? So dito pala sila nakapark sa malapit na to. Ayan o. Oh, dito. Dito sila o. At namili pa nga no. Ayan o. Napakainit talaga sa loob. Mantra pa. Yan. Lagi ko nakakalimutan. Dahil mangga oh. Magkano per kilo ng mangga? Yung maganda. Magkano po yung ganyan ay? 250 lang po sa Oh, wow. 200 lang. Ma'am, 3.8 naman po ang laman niya. Kahit pinuhin po natin yan, nandiyan po pinuhan ko. 3.8 ang lalaki no? Sarap pa hinugin yan no? Pares po yan. Kaya mo yung plastic. Ano ba ang tamang plastic ito? Ang gusto niyo ma'am, 4 kilo ma'am. Pwede. Yan, pwede po kayo tumili. Kaya lang, mas mahal po bata mahal. 100 po ang kilo. Nakakamura po kayo sa basket. Ang lalaki oh. Yan, pwede po kayo pumili sir. 100 ang kilo. Nice. Ilang piraso yung pag 1 kilo? Depende po sa lalaki na mapipili mo. Ano po, sigurado may 1 kilo rin. Ano po, 1.1. Na, 100 na lang, boss. Wala bang damage? Wala po yan. Ayun po, ano lang, wala. Ano po, ang kapayaran po na iisipin natin, 140. Ah, 100 na lang. Teka, check ko muna. Oh, sige po. Kasi papainugin ko eh, baka ano eh. Gagawin kong Graham. Ito, sama mo to. At saka ito. Kano na yan? 187 po. Ah, gawin nyo na po 200. Yan. Yan, 200. 220. Laki ha. 200 mo na. Okay. Discount mo na 20. Actually, meron pa akong burong mangga pero ito, mga malalaking klase. So, papahinugin ko to. Tapos gagawin ko ulit Mango Graham. Favorite eh, no? Papahinugin ko muna yan. Masarap siya pag nahinog. Ma'am, takto. 4 kilo mong mahigit. Tourist. Tourist yan. So, ito sila oh. Sa dagat. Uwi na sila. Lamig naman dito. Parang sarap dito ah. Sa doon sa'yo. Yan oh. Parang oven eh. Oven? Mm. Ayan o. Bye-bye. Bye. Ingat ka sa bahay. Magkakamping pa ako ma'am eh. Makakamping ka pa. Yes. Bye-bye. Oh. Hi. Video. Yan oh. Sarap ng luwag ng ano nyo, pwesto nyo. Sarap ng pwesto. Hi.
Lamig oh. Nag-aircon muna kasi yun. Pag may budget na ako, papa-aircon ko yun. Si engineer oh. Oh. Solo flight oh. Sarap dito. Maghahanap pa ako ng pupuntahan. Pag-aircon mo, tapos palagay mo sa aircon. Hindi pa tayo. Pero maganda yung beach kasi dito sa Calatagan. Yan lang. Walang internet dito. Nata na may internet syempre. So may natay pa yata silang tubig. And habang naghihintay sila ako, I think lalarga na ako. Bye! At bago pa man ako makapunta sa campsite, ay naghanap muna ako ng mabibiling isda at napadpad na nga ako sa Port of Calatagan. Dito nga, nakabili tayo ng galunggong na ating lulutuin sa campsite. So, ito yung Port of Calatagan. Yan o. Port of Calatagan. Tada! So, check natin itong Port of Calatagan. Yeah! Port of Calatagan. May nagtitinda rito mga isda? Ah, meron? Meron tayong isda. Meron tayong isda dyan. So, magtitinda isda dito. Ano, isda oh. Kaya may isda pa? Magkano sa isda? Ano po isda? Ayun oh, galunggong. Magkano po sa ganyan? 170 isang kilo. Galunggong na lang, wala na iba. Teka, ikot lang ako. 170. Galunggong na lang. Mga ba iba? Parang puro galunggong yung ulam ko ah. Parang magpupuro galunggong ako ah. Asan galunggong mo te? Dito ba? Sa kabila? Aray, meron ako. Galunggong. Ay, galunggong, ay, galunggong. Kuya. Ay, di, te, ay, te, ito, wala ka. Bago lang ba yan? Oh. Oh, ilang kilo Huwag siya may bilog. Tulingan, galunggong na lang. meron ako. Ilang kilo? Dalawa lang. Oh, Kalahari na ano na. Huwag nga rin mo, dito pare. Wala nga ito, kunin, dyan nagkukulit ko ng galunggong. Yan ang tulingan. Dyan muna, pipili ko lang galunggong. Dyan muna. Diyan mo pare. Yung kanya kilo na yan, yung kanya kilo akin na yan. Nako, wala pa kilo ube. So, galunggong. Sige, sige. Tapos yun, may abi din ha. Wala ube. Ayaw umuwi at matulog. Sakto ah. Nagtataka ako. Matapos dito ay tumuloy na tayo patungong Nasugbu, Batangas at dito tayo napadpad sa Forestville Campsite na matatagpuan sa Tagaytay-Nasugbu Highway. Kung papunta ka ng Tagaytay, nasa right side lang ito. Rough road ang papasok dito pero kaya namang makapasok ng ating camper tuk-tuk. Meron silang malawak na campsite para sa mga car campers or moto campers na gustong katabi ang kanilang mga sasakyan. Ngunit open area nga lang ang lugar na ito, pero safe. At sa ating sitwasyon, hindi naman natin kailangan na mag-tent. Tamang parking lang ay okay na tayo. Alright, so nandito ako ngayon sa may Forestville, dito sa may Nasugbu, Batangas. So ito yung Forestville campsite. Ayan, campsite. Sir, magkano po yung tent pitching? 200 pesos sir, tapos may gin fee po tayo na 30 pesos, bali 230 po. 230, okay. So ilang hours po yung 230? Dapat to ang check-in nyo po ay nasa 1, tapos ang out nyo po kinabukasan ay 12 po. Okay, sige. So dito na ako mag-i-stay. Check muna natin yung mga lugar kung hanggang saan lang tayo pwede. Dito lang tayo sir. So eto hindi na to pwede. Okay.
So dito po yung ating pwedeng pag-campingan kung mahilig kayo sa mga natures na tulad ng kakahuyan, puno, ito. Yan, so tahimik dito. And events place din. So paano po pag events? Ano to? Exclusive na? Sir, dapat na napabooking niyo po ito lahat. Okay. So kung ibubuk po lahat, magkano kaya to? Depende sa Sa packs, per packs po ba? Hindi ho sir, may mas mababa ho yata pagkabuuan ng may discount po yata o mas mababa kaysa sa pagkubo na Okay. na i-accommodate po ninyo. So dito meron din sila dito mga comfort room, tapos may shower area, tapos may lababo. And kung maghuhugas po sila ng mga gamit, dito na rin. Sir, dito sa may kitchen po kami dito. May kitchen. So ayan pong kitchen pwedeng magamit ng kahit sino. So meron din pala sila ditong kitchen. Kung kubo ang makukuha ninyo, libre na po sa mga gasol. May yung mga kubo po ninyo, magkano po yun? 1,200 po yung economy po. 1,200. Opo, halos 24 hours na rin po halos. Ito yung 2,600, 24 hours na rin po halos. Talagang pang lang. Ito po. So dito. Kung kubo ang mga gamit nyo, package na po ito. Magagamit na po ito. Ito, yung mga gamit po. Tapos pag maghuhugas na dito. Okay, so pwede po maghugas yan yung mga Mga nag-10 pwede po. Okay. Ano pa ba? So, eto, pakita natin yung kanilang kwarto, mga dito, kubo. Ito is 1,000 pesos. Parang 22 hour stay. Tama. Kasi ito, yung naka-aircon naman. Yan, so maganda rin. Kasi may aircon na. Tapos, isa-set up pa po namin dapat. Ayan, Nakaset up po yan. May mga biddings po kami talaga. So pag may gas, nilagyan nila ng mga beddings pa yan. Tapos may outlet din sa labas. Tapos ito. Diba? So aircon na yan. Isa lang po yung ganyan nyo, dalawa. Ako sa... ito ibukod din to. Treehouse po yan. Ako sa mga maramihan po. Sa treehouse po, magkano yung treehouse? 3,200 po ba? 3,200. Parang ganun. Kasi sa page po namin malalaman. Ito 1,200. Opo, 1,200 po yan. 1,200. Ito na may mga economy, yung mga bahay kubo nila. Tama, pang lang to, pang couple, Pang-couple lang po yan. Yan, Talagang nature na nature dito. Eto, wala dito mga wala di kayo pwedeng paliguan na kung ano mga ilog-ilog. Sir, may transport po kami maayong magbabad. Saan po? Dito po kasi lang wala kaming guest ngayon na inaasahan. May guest na. Hindi i-design ko pa. Pero pag may guest po, naglalagay kayo ng na Yun po yung panibagong tubig ho yan. Asan po? Pakita po natin yan para pag may pag may guest po kayo. So meron din pala sila paliguan dito. Basta pag may mga guest silang inaasahan, naglalagay sila ng tubig. Pero pag itong biglaan, wala namang Hindi kami prepared. hindi sila prepared. Kasi ako biglaan ako Gusto na ako abutan ng pagod, doon ako. Okay. Para siyang jacuzzi. Para siyang jacuzzi. Binisan, drain namin lahat. Tapos binisan na namin. So ngayon ganyan na muna siya kasi wala siyang kasi 1 week na siya na wala kaming guest. Kaya yun, pinaglandian na ng mga anak ko muna. Okay. So ito may tumutulo dyan na sa ngayon tubig. Siya. Tapos ayun, ano po yun? Yun yung mga pang na lang po, mga pang view na lang. Pang picture. Pang picture na. Okay. So itong mga grass na to, yung mga dahon-dahon, pwede rin sila dyan. Mas malimit, diyan po naglalagay ng tent yung mga guests po namin. Kasi mas comfortable daw siya sa dahon, nalalatagan niya sa lupa daw. Kaso ang delikado po niya pag nagsiga sila, di ba? Nag-advise po kami na dito lang tayo sa may Ito, yung part na to. Kasi ang dami ng dahon. Tanggalan nila ng dahon bago sila Ito, yan. Yung bakas ng pinag-anahan nila. Yung bago lang. Yung bago umalis na ito. Dito. Diyan sila nag-i-stay lahat. Okay. So ito walang mga ilaw-ilaw dito. Talagang nature talaga. Yan. Meron dito. Hanggang doon.
So mamayang gabi makikita ninyo yung itsura nito. Kung gaano kaganda yung mga ilaw din nila. Sinsya sa mga pananim namin, bagong pananim, kaya halanta pa ho. Tsaka tag-araw pa eh. So okay lang po yun. Maganda namang ano eh. Tahimik. At least tahimik. Malamig ko, matahimik ka dito. Kahit anong init ay hindi siya masyado. Kaya maliwalas yung puno. So ito, pwede rin kayo dito lamesa. Bababad. Plunge pool ang tawag nila dito. Kayo po ba'y may-ari? Hindi ho, sir. Caretaker? Okay. Ano pong pangalan po ninyo? Kuya Joey lang po. Kuya Joey. Siya yung caretaker dito sa Forestville sa Nasugbu, Batangas. So yun. Ano po ito? Nagana po ito? Or Oo, sir. Pwede nyo. Nagana ho yan. Kung gusto nyo dyan. maghuhugas? Maghuhugas. Oh, nakabukod to oh. So ito. Oh, simple lang oh. Para lang kayo nasa probinsya talaga oh. Wala lang sa tubig. Wala, nakapatay pa. Yeah, naka-off pa. Pero gumagana yan. So yun, dito na ako. May stay na ako dito. So timpla na natin yung ating lulutuing galunggong ng yan. Okay. So timpla natin siya ng salt and pepper, asin, Italian seasoning, but ito yung nakuha ko. Rosemary dapat eh. I love the rosemary talaga kapag mga ganitong klaseng prito-prito kasi ang bango niya eh. Tapos saka natin mekos-mekos. Ang bilis lang. Yung kaldero ko kasi ibang klase. Ang bilis. Pakuluan lang natin ng ganyan yan. Haluin natin yung ilalim kasi didikit yan at masusunog. Ayan o. May nakakapa na nga o nakadikit eh. Yun na, umapaw na nga ni. Diba? Sabakay muna natin. No, umapaw na. Ayan, haluin. Naluin na haluin. Takpan muna natin yan. And saka natin siya lulutuin ulit. So ito na yung ating kawali. So nahugasan ko na yan oh. Yan talaga kulay niya. Naiwan ko yung kutsara doon. Okay, patayin muna natin. Yeah. Okay. Continue. Yeah. So ito. Lagyan natin ng ayun o. Makalat na yung ano. So kailangan natin talagang palitan to kawali natin. Binili ko siya, kala ko non-stick pero hindi naman pala totoo. Ayan. So testingin na natin gamit ang rosemary. Okay. Yes, naamoy ko na kagad yung rosemary, kahit 4 na piraso lang yan. Hinitin natin ang gusto. Check natin to. Okay. Mabilis lang to. Isang salangan lang. Ang problema, paano ko ubusin to? Diba? Yan. So, toasted din natin yan. I want it crispy. So, habang niluluto yan, hugasan muna natin to.
At dito tayo maglalagay ng kamatis, sibuyas. Isa rin sa problema ko itong kutsilyo ko eh. Pinakalawang din eh. So ayan, babalik naman ako para maghugas. Higasan ko to. Hindi ko na pwedeng gamitin to basta-basta. Habang nagpiprito tayo, maghihiwa na tayo ng kamatis. Patay na natin to. Hindi pala bawang yan. Sibuyas. Yan. Natin at suka. Dara spiced vinegar. Kumusta naman? Oo. Konti na lang, luto na yan. Nyala natin apoy. Oras natin mga lods, it's 4:47. Tapos nakapagluto na tayo ng ating pagkain. Yan, may kanin na tayo. And meron tayong ulam na pritong galunggong. Nakakabili lang natin dun sa Calatagan Port. Tapos, since wala tayong tubig, ito yung iinumin natin. Tapos meron tayong yellow and baso. So alam nyo ba to? Ito yung inalo ko dun sa ano. Diba? Ano? Wow. So cold nito. Wala kasi akong tubig eh. So ginawa ko na siyang tubig. Hindi ako nakabili ng tubig bago pumunta rito. Tinamad. Alam mo yun. So, yeah, patungan natin. Hindi ako mahilig sa pula, di ba? Para ayoko ng pula. Wow. Look at the rice, oh. Suwabe pagkakaluto ko. Hindi para dumikit sa ano. Tapos kumuha na tayo dito. Fresh from the kawali. So magkakamila lang tayo. Doon nga kayo. Ba yung mga langaw ba yan? Doon kayo, hindi ko kailangan dito. Hindi ko kailangan ng kasama kumain. Masyado kayo magulo. Yan. Kain na. Tikiman na. Ah, suabe. Wow, init. Wow. Alright, so magsisimula na tayo campfire. Alright, so medyo tumila na yung liyab pero magdadagdag tayo ng kawayan. Yan. So relax lang tayo mga lods. Ito, hindi naman talaga to juice or itong nasa label. Mixed na yan. Kaya swabe na yung pakiramdam natin. Sarap. Nakakarami na ako nito. Actually, mga 3 liters pa yung ganito ko. Ako lang yung umiinom. Ginawa ko yan para sa swimming namin pero ako lang yung umiinom. Kasi bawal dun magdala ng mga ganyan drinks. Sa ilalim ng mga mayayabong na punong kahoy, tila humihinto ang oras at nawawala ng lakas ang ingay ng mundo kasabay ng malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa balat. Dahan-dahang tinatangay ang bawat bigat at pagod na dinadala ng nagdaang mga araw. Ang bawat kaluskos ng mga dahon at ang lalim ng katahimikan ng paligid ay nagsisilbing banayad na paalala na hindi natin kailangan laging magmadali sa pagitan ng mga ugat at sanga ng kalikasan.
matututunan ng ating isip na huminga, bitawan ang mga bagabag at mapagtanto na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan kapag hinayaan nating maging payapa ang kasalukuyang sandali. Intindihan yung pangalan, but ito yogurt, tapos basmati rice. What was that? Ng kebab. Good. Kumain natin to. Roti. Nice. Oras natin is 10:18 in the evening. At tayo ay matutulog na. So yun. Isa natin itong microphone. Let's go sleep. Dito tayo sa Nasugbu, Batangas. Dito sa Forestville. So I think maghuhubad ako. Tutulog na ako pa. Para hindi masyadong mainit. Kung malamig man, hindi magdadamit tayo, di ba? May ilaw naman eh. Diba, sorry. Morning. Oras natin 5:38 and meron ng liwanag. Antok pa ako. Oras natin ay 6:10. So, nakatulog tayo ulit. Malamig na, malamig. Tama lang yun. Okay, so oras natin 6:33 at paliparan natin ang Trutong area. Silipin natin yung aerial view. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa daan, may bulong ang huni ng hayop sa kagubatan. Lunti ang paligid, mistulang paraiso, sa payapang kalikasan, nagpapakalma ng puso. Banayad na daloy ng ilog, tila lumuluha sa ganda. Isang paanyaya na yakapin ng pag-asa. Hampas ng alon sa dalampasigan, naririnig ko na ang simoy ng dagat. Sa pisngi ay nagpapatawa. Ang ating bayan may hiwagang itinatago, na naghihintay lang sa mga yapak mo at yapak ko. Kaya't huwag nang magatubili, buksan ang pinto. Narito na ang sasakyan ng ating mga pangarap. Bumper tuktok, sakay na, sumama sa adventure. Lalakbayin ang daan, walang takot o pressure. Kasama mo ako, tayong lahat ay magkakapit-bisig. Tuklasin
bundok at tabing dagat. Ang kwento ng ating lahi ay nakasulat Sa loob ng ating tuktok, may tawanan at kwentuhan. Mga alaalang hindi na malilimutan. Ingatan ng gubat, Kalingay ng dagat. ang yaman ng bansang Oras natin ay alas 10 ng umaga at tayo po ay alis na kasi ito wala ng yelo to, baka masira yung isda ako. Bibili mo ng yelo, so mag-out na tayo dito. Kaya mag-out na ako, baka masira yung isda ako eh, wala ng yelo. Ito po yung sticker. Ay sir, thank you. Yan, thank you po. Sir Rafi, bali may bonfire. Apo, bawas nyo na lang dun sa ano. 5. Tapos kunin nyo na po sa bonfire. 150. Yan. Thank you. O yan. Okay, thank you po. Next time po ulit. Okay, so bibili na tayo ng yelo. Wag sana masira yung galunggong kanina ko pati tinagalan ng yelo. So tayo ng Alpha Mart o kaya Mighty Mart kung meron dyan. O kaya Dali. And nakabili na tayo ng yelo. Galing tayo sa Alpha Mart, wala na namang yelo. So nagkakaubusan talaga ng yelo doon. Buti dito meron, no? You know, 2 buys for sale. 40 pesos lang. Matapos tayo makapag-almusal ay nag-asikaso na tayo upang puntahan naman ang isa pang campsite sa area na kung saan dito tayo magre-refresh ng ating katawan. Tinatayang nasa 1 kilometro ang layo, mararating natin ang Layong Bilog Campsite. Kung galing kang Nasugbu, nasa left side lang ito bago mag Forestville Campsite. Kaya bahagya tayong babalik papunta dito at binaybay naman natin ang maliit na kalsada patungo rito. Pababa ang daanan at may katarikan, kaya doble ingat sa pagmamaneho. Diyos ko, patarik, patarik. My goodness. Tarik na tarik to ah. Oh no. Bali nga, aaw naman tayo dito eh. Grabe, napakatarik. Handbrake kaya ako. Diyos ko. Dahan-dahan lang. Kaya kung nakikita nyo ng bird lang kasi. Ano ba to? Daling mo kayo mo. Yan. Tarik na tarik. Grabe. This way to river. Ayun, pwede yung sakyan, no? Oh. Tere. So ito yung welcome to Layong Bilog. Pwede. Magkano ano? Day tour? Makailog? Dito po. 70 per head po. Tapos sa gantong ano, patin sir. Ano na rin yan. Nasa 150 yung parking. Okay. 150? Ilan ba kayo sir? Ako lang, mag-isa lang Ilan ba ako. kayo, sir? Mag-isa lang ako. Ah, solo lang kayo. Sige sir. Mm. dito lang. So, andito na tayo ngayon. Magkano overnight dito? Magkano overnight dito? 160 per head. Tapos sa 10 pitching is 40. Tapos Parking lang. 200. Hindi naman magta-10 pitching, parking lang, 200. Oh, ano sir? Hindi naman magta-10 pitching, parking lang. Parking at entrance. Pagka day tour ko, 70 per head. Mm. Tapos sa parking ng day tour, 150. Yung overnight nung Ibig sabihin parking. ba? Diyan na kayo doon. Oo. Ah, Camper pag to eh. overnight, sir, wala naman kayong wala kayong Wala, hindi tent. kami- Hindi, hindi kami babayaran tent. nyo na, 160. Tapos yung parking. Magkano yung parking? 200 sir. 200, okay, sige. Ay, ibig sabihin sir, ano kayo? Naglilibot. Kayo, nagbablog din. Galing nga ako sa kabilang campsite eh, doon ako Sir, nag... sir, anong pangalan? Yung sa Forestville. Ah, Forestville. Diyan lang.
Dito sa... Sa taas lang. Hindi, dyan sa taas lang konti. Oh, dito sa taso. Mm. Ay, ano dun eh. Ayos din naman dun. Puro mahogany doon. Sir, malapit sa ito. Kaya nga eh. Wala So, so, chat sa page. wala. Pin lang. Ano kayo sir? Dator overnight? Para tayo malino. Dator na lang. Kasi may pasok na ako bukas eh. Okay. Weekdays lang ako eh. Ano lang, Sir Isaac? So, anong pangalan mo nga ulit? Shout out lang. Christian po sir. Christian, yan o. Bali 220 po sir. 220, lahat babayaran ko. Ngayon na. Meron naman kayong mga tindahan dyan, no? Meron sir, ano, may taxihan tayo dito. Okay. So, hindi na ako magluluto. Para hindi na ako maglabas ng mga gamit-gamit. Oo. Bigyan kita ng sticker. Bale. Oo yan, tulugan ko yan. Wala nang tent. Maglalabas lang ako lamesa. Ayun na. So, yan. Bigyan ko sa 3 sticker. 220, tama? So, ito sticker. Shout out kay Kuya Christian, no? Yun, no? Ito, 220. Wala na registration? Wala na ito. Ano naman to sir? Private property to, entrance lang talaga. So, hindi pala pwede mag-ano dito. Pwede dito Dahil sa puno, camping. magpalipad. Palipad lang. Ang drone. Oh, pwede sir. May butas ba? Ayan, may butas ka na. Bali parang umuna. Sa baba sir, maganda. Sa ulo. Sige, punta ako Mas muna. maganda doon sa baba. Sir, thank you ah. Okay. Thank you. Ito na lang ako daw pag bibili ako. Huwag na lang kayo pupunta sa malalim ha. May malalim may malalim na part. May 16 feet. Pero Talaga? mas naman ang mababaw. Pero may naliligo naman din doon. Minsan 16. ay wala pa. Okay. May mga naliligo rin. Yung marunong lang maglangid. Oh, sige. Sige sir, thank you. Okay. Pupuntahan muna natin, maglibot muna tayo doon sa sa baba. Mamaya natin ayusin yung gamit. Nakita nyo naman kung gaano katarik yung papunta rito, di ba? So solid yung ahonan nito. Pero mga kaahon naman to, magaan to eh. Tapos paliparan natin ng drone mamaya. Ay, meron. Teka. Ito. Bigyan pa natin ng sticker si sir. Hindi siya ng sticker. Anong page sir? 3 yung channel ko eh. Pinaghiwa-hiwalay ko. Ito. Tikiman Food Channel. Tapos Rafi Rodriguez and Philippine Travel TV. Ayan. Thank you. Ano pangalan mo? Shane po. Shane? Ayan o, shout out. Hello. So dito siya nakita sa Nasugbu, Batangas. Iisa lang din niya, kaya lang pinag-iwa-hiwalay ko pagkain, travel, tas personal vlog. Sana nandyan kayo natutulog sir? Ito na yung pinaka-tent ko. Maglalabas lang ako ng lamesa, tupuan, okay na. So ito na yung ayun, may shower area dun oh. Ayun, shower area. Tapos eto, may mga lamesa rin dito. Pwede kayo kumain dyan. Sabi nila may tapsi daw dito. May tapsiyan din sila. Tapos sa mga gusto mag tent pitching, ayun oh, sa baba meron din oh. Parking ko for day tour is 150 pesos. So parang car camping na rin siya. And this way to river. Tama natin river. Nakakaligo na. On the rivers of Babylon. Check natin to. Mukhang mataas ah. So, may mga rooms din sila. May mga aircon. Ayun oh. Air condition room. Mamaya alamin natin kung magkano yung mga ganitong accommodation. Diba? May mga duhat oh. Ang galing tong duhat na to.
Ano? May duhat. So pababa ay wow. This is what I'm talking about, man. Cold water. You know? Goods. Baba tayo. You know? Oo nga, Stig. So may malalim daw dito, mga 16 feet. Hanapin natin kung saan. Parang gusto kong bumalik dito sa mga susunod na araw para mas masulit ko mag-overnight tayo rito. No? Bago lang, oh. Bagong bago, oh. Parang dito kami dati naligo na rin dati. O sa kabilang side. Parang dito na yun eh. Dito nga yata yun, no? Nung umakyat kami sa Mount Talamitam. Nice one. Ako lang konti lang ang tao. Very good. Very good. Baka mamaya pa dumating yung mga tao rito yung galing sa taas. Kasi 10:30 pa lang. So yung mga umakyat ng bundok, baka mamaya-maya pa yon. No, dadaling ko yung drone ko para mas maganda. Paliparan ko na to para masilip ko na rin kung saan tayo pwede. Pwede tumalon siguro doon, no? Sa part na yon. Tayong wala akong cameraman, pero magdadala ako ng cameraman sa susunod para pwede tayo mag cliff jump. Muna tayo ulit. Kunin natin yung drone at magbabad na rin tayo. Hindi, Rusi lang yan. Karusa. Ang pangalan mo? Dan. Ayan, shout out kay Dan. Taga-Baclaran dyan. Ayan, oh. Mga taga-Pasay. Ayan, mga taga-Pasay. Thank you. Pagod. Nakakaligo na ako. Video to boy. Thank you. Thank you. Thank you. Ingat kayo, ah. So, yun. Magpapalipad tayo ng drone muna. Tapos konting then ligo. Alright, so ito na. Tayo ibababa ulit.
May ngiti sa labi, puso'y sumasayaw sa tuwa. Ako si Sa lugar na ito, pwede kang makaligo sa malinis na ilog na paborito namang puntahan ng mga hikers sa kalapit na bundok, ang Mount Talamitam at Mount Apayang. Napagpasyahan natin na dito tayo magstay buong araw para makapag-relax naman. Napakaganda ng lugar na ito at atin itong babalikan sa mga susunod nating adventure, lalo na kung magagawi tayo sa area ng Nasugbu. ay ating pupuntahan, sabay nating tuklasin. Natatanging ganda ng ating sariling bansa. Alam nyo mga lod, sa bawat kilometrong tinatakbo ng ating camper tuk-tuk mula sa kalmadong dagat ng Kalatagan sa mga hindi inaasahang aberya sa gitna ng dagat hanggang sa malamig na simoy ng hangin dito sa Nasugbu, isang bagay lang ang naging malinaw sa atin. Ang buhay ay parang isang mahabang biyahe na walang tiyak na destinasyon. Minsan, gahol tayo sa oras. Minsan nasisiraan ng plano. Ngunit sa huli, ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay ay hindi lang ang lugar na ating nararating, kundi ang kapayapaang natatagpuan natin sa gitna ng kawalan. Kaya sa susunod na makaramdam kayo ng pagod sa ingay ng mundo, huwag kayong matakot na maglakbay mag-isa. Huminto sa ilalim ng mga puno at hayaang ang kalikasan ang magpaalala sa inyo na kayang-kaya nating magsimulang muli. Hanggang sa susunod nating adventure, maraming salamat sa pagsama at palagi nating hanapin ang payapang kaisipan sa bawat daang ating tinatahak. Ang buhay ay isang malaking paglalakbay, kaya huwag tayong matakot na harapin ang panibagong adventure dahil God is within you. Ano? Tara? Sa tayo maligo sa May ilog. lakas ng loob, sa hamon ay sumusulong. Kasama ko kayo sa hirap man o sa ginhawa. Tulong-tulong. Huwag mangamba, huwag matakot sa dilim. May liwanag na laging umaakay sa atin. Isigaw sa mundo ang dakilang katotohanan. God is within you, God is within me, God is everywhere. Sa langit, lupa at baybayin. Thank you! Grabe yun, napakatarik. Nakita nyo ba yun? Mga lods? Gano'ng katarik yan?